Ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga taong inaakala nating makakatulong sa atin. Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin pwede palang demanda, i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito, tapos na tayo. Magandang araw po sa ating lahat. Ito po si Rene Bay. Ito po, pag-usapan natin ang kaganapan kanina. Diyan sa plenary sa Senado. Patungkol dito yung dalawang magigiting na mga dating, isa itong dating chairman sa Blue Ribbon Committee at saka itong pumapalit sa kanya na sa Ping Lacson. Alam mo natin mga kababayan, ito ngayong issue sa dito kasi nag-ugat itong salpukan itong dalawa, itong si Senator Marcolita at saka si Senator Lacson patungkol dito sa issue sa flood control project na mga anomalous na mga proyekto na ginawa ng ating administrasyon. Dito kasi mga kababayan ito natin makikita itong dalawang klaseng tao. Itong tao na gustong matukoy itong sino talaga ang pinuno, sino talaga ang pasimuno sa ganang iskandalo. Saka isa namang itong taong isa, siya may gustong ililihis itong issue. Kahit hindi naman niya aminin na lilihis niya yung issue, pero ganun pa naman halatang-halata sa kanilang mga reaksyon, pati yung pinuno dito sa Senado. Kaya tunghayan natin itong last part sa kanilang sagutan. Dahil maraming nakapapanood na doon. Ito na lang sa last part. Ito ang punto dito na gustong ipaabot ni Senator Marcolita. Okay? Maybe we can request or ask the pleasure of the gentleman from Cavite. I will allow, Mr. President, but if he hits me, I'll hit back. All right. So, Game! Ganun talaga. Palawan talaga, Pink. Dito natin makikita na huwag ka talaga mas bata ka kunti kay ni Senator Marcolita. Alangan naman magpatalo ka. Go! Thank you. So, that's Mr. very President, may we clear. allow... Senator Marcolita is recognized. Salamat po, Ginoong Pangulo. It's not a matter of hitting me back. He can hit me many, many times. Yun. Sabi ko nga po kanina, Mr. President, that's irrelevant to me. Yes. No longer important to me. Kahit ano pa pong paninira ang sabihin ni Senator Lacson sa akin, wala pong kaso sa akin yun. Yun. Ang taong bayan, alam na po nila kung ano ang totoo. Correct. Sila po ang arbiter. Correct. Silang magsasabi kung totoo lahat po ang pinag-uusapan natin dito. At kung ano ang sinabi laban sa akin. Ang gusto ko lang pong linawin, Mr. President, kung talagang pinaninindigan ni Senator Lacson yung patakaran na kanyang huling sinabi at binigyan ng emphasis kung saan ang mga ebidensya pupuntahan natin. Yun. Lacson, nasaan yung ebidensya? Bakit may ebidensya na nakita mo? Ito ang panibagong ebidensya. Itong 18 na mga sundalo, mga ex-marines. Yun ang ebidensya. Yun sana ang puntahan. Pero, ang nangyari, yun ngayon ang sinisingil ni Senator Marcolita. Napakarami ko pong sinabi kahapon sa aking privilege speech. Inisa-isa ko yung dapat napuntahan natin. Para sa ganon, lahat ng inaakala nating ebidensyang magtuturo kung saan dapat at kung sino dapat ang managot, doon lang natin makikita at ang taong bayan po ay nakikinig at nagbabantay. So, gusto ko pong malaman, Sir President, kung totoo po lahat ang kanyang paninindigan na pupuntahan natin ang lahat ng ebidensyang maaari nating makuhanan. Hindi na niya puntahan dahil mabuking ang amo nila.
Naisip kasi ni Lacson, pambihira naman 'to, bakit ko naman 'yun sinabi kung saan yung mga ebidensya, 'yun ang puntahan natin. Dapat sinabi ko saan yung ebidensya, 'yun ang iwasan natin. Ayun pa, napasuko ka tuloy, Pwede po bang revisyuhin niya yung aking privilege speech? Nandun po lahat, inisa-isa ko. At nagtapos nga po ako doon sa 18 ex-marine officials sa iba pa yatang mga official ng ating sandatahang lakas ang nandun. Hindi na sila interesado diyan dahil naka-focus na sila sa impeachment. Gusto na nga nilang tapusin. Hindi na mapuntahan yung 18 na mga sundalo. Gusto na nilang tapusin dahil naghanda na sila dahil gumugulong na yung proseso sa impeachment kay VP Sara. Wala yun, hindi yun ebidensya yung papunta doon sa yung mga sundalo. Hindi yun ebidensya, hindi yun nasa isip nila na pinakamatibay na ebidensya yun. Ang gusto nila, patayin na yung issue sa flood control at matutok na doon kay kay VP Sara. Lahat po ba nun ay pupuntahan natin? Open po ba siya, Mr. President, na puntahan natin? Alang-alang doon sa pagkuha natin ng katotohanan. At makukuha lang natin ang katotohanan kung haharap lahat ang mga taong binanggit ko sa aking privilege speech. Huwag tayong magbibigay ng teorya ng kahit ano. Ako po inananalig. May teorya na sila, Senator Marcolita, walang kredibilidad. Inausisa na nila anong nangyari, nagkaroon daw ng dismissal na dishonorable ang pagka-dismiss nila. Klarong-klaro na nais na nila na patayin. Parang na nila, hinanapan na nila. Tatakpan na nila. Una, doon sa kredibilidad, doon sa mga sabihin natin na mga witnesses. Hindi na nila nabigyan ng halaga. Kaya nais na nilang patayin. Ang gusto nila si Madiaga. Yung mga 18 na marin, wala yun kay Madriaga. Na kapag sila'y humarap, may kakayahan naman ang komite, Mr. President. Makita natin kung talagang nagsisinungaling o hindi. Meron po tayong patakaran. Meron tayong remedyo kapag nagsisinungaling sila. Nakukontempt natin, ikinukulong po natin ang nagsasabi ng hindi totoo. Payagan lang natin, lahat sila may karapatang magsabi, mag-contribute sa ikahahanap ng katotohanan na lahat po tayo ay merong interes. Yun lang po ang gusto ko malaman, Mr. President, kung si Senador Lacson po ay tapat sa kanyang paninindigan, dapat sana lahat po ng aking sinabi, hindi naman po makakasama, makakatulong po sa ating lahat para makagawa tayo ng isang ulat. Sapagkat ngayon, kagaya po ng kanyang inamin, ang tagal na po nung sinirculate na ulat na sa online, at sabi niya, isa pa lang po ang pumirma. So, pwede po bang malaman sa ating kasama, Senador Lacson, lahat po ba nung aking binanggit sa aking privilege speech ay tutunguhan natin sapagkat potential po na panggagalingan ng maraming ebidensya? Napakarami sana ng ebidensya yon, Senator Marcolita. Ang problema kasi ng chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, di interesado. Kanina nga narinig ko hindi siya interesado sa sinasabi mo. Lalong hindi siya interesado sa pakay mo. Na gusto mong matunton kung sino talaga ang ugat, punot dulo doon sa korupsyon. Ayaw nila Kaya nga, intindihin na natin mga kababayan, linagay nga silang dalawa si Soto at sa Kaping Lacson dyan para pagtakpan dyan. Tapos sasang-ayunan mo ito si Senator Marcolita. Alam mo natin mga kababayan, ito na talaga.
ito talaga ang napakalaking, cover up na nangyari dito sa ating, batasan. Pinakamalaking iskandalo, pinakamalaking nakawan ng ating pera, abot ng trilyon pesos yung ninakaw bulto-bulto, mali-malitang mali-malitang, pera. Para tapusin na po natin ito. Senator Lacson sat down. He no longer has the No, floor. Mr. President. The majority leader. Yes, para wala nang daw gulo, di pa lalaking gulo. Binulungan ako ni Senator Lacson. Yes daw. Kailan po kaya, Mr. Hindi naman gulo. Ito kasi pinapalusot, hindi kasi ayaw nyo kasi. Napakaganda ang pakay dito ni Senator Marcolita na matukoy itong mga salarin talaga. Pag gustong malutas ito talagang issue sa korupsyon dahil yon ang panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong lutasin itong issue sa korupsyon. Itong sinasabi, mga mahiya naman kayo, sino yung mga taong gusto niyang yung sinasabi na mahiya para matukoy kung sino talaga ang nais natin na mapahiya or matukoy kung sino yung tinutukoy niyang kayo. Pero salungat po sa mga binabanggit nila at sa kanilang mga ginawa. Naglagay sila ng 2 tao dyan para harangan. Hanggang dyan lang. Hinagyan lang itong 18 na Marines, naku po, linalagyan lang, salutan lang yung salpakan lang ni Madriaga, wala na, lihis na. Mas credible si Madriaga kaysa 18 na mga sundalo. Kapag President magkakita ng mag-uumpisa? Ay, hindi ko na po alam yun. Kasi po kung yes, yun ang problema mo, Subere. Sagot ka na sagot. Nautusan ka lang tapos hindi may follow-up na tanong yung senador. Hindi mo man na alam. Bakit pa man inutos sa'yo? Bakit naman yung si Lacson nasa lang, sabi lang, pakisabi lang, yes po. Tapos wala namang dagdag. Para lang naglalaro kayo. Seryoso si Senator Marcolita sa kanilang mga sinasabi. Dito makikita natin mga kababayan na seryoso ito Senator Marcolita. Pero itong sinasabihan nila, para nag-hide and seek lang sila. Nagtago-taguan. Dito natin makikita mga kababayan kung paano sila kabastos. na naman po, Mr. President, ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. President. Kaya gusto ko pong malaman kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. Mr. President, may I respond? Yes, Senator Lacson. Isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is But, correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana mo po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore, I think the Committee on Rules should check first whether we can call a hearing on that particular issue kung ganong mayroong kaso. Bakit naman Senator Soto, noong nakaraang mga taon, yung nagpapatawag sa mga committee, mga Quadcom, Tricom, anong com, itong mga tao, lalo na yung sa issue sa sa Pugo,
'Di ba yung mga inimbitahan doon may pending na silang kaso pinatawag pa rin diyan sa Senado? Puwede naman. Dito natin makikita mga kababayan na kung paano sila magrason, yung ayaw ayaw nila. Instead na maghanap sila ng paraan paano hanapan nila ng mga pamamaraan na makapunta diyan itong mga resource person, nag-assume na sila, kinasuhan na yun, hindi na yun siguro puwede makapunta dito. Ang dami sa panahon yung sa imbestigasyon sa Pogo, ididikit ninyo si, sino ba yun, si, Attorney Roque. Yung mga sa kaso mga ni Alice Go, o 'di ba may mga kaso sila, sa iba-ibang mga korte tapos pinatawag pa diyan sa Senado. Nagpipista kayo diyan, nagpipista doon sa Kamara, nagpipista diyan sa Senado. Ginagawa ninyong teleserye yung Pogo dati, 'di ba? May mga kaso 'yun, may sinampang kaso do'n. Naawat pa nga doon si Attorney Topacio. Dahil isa nag-lawyering si Attorney Topacio sa mga diyan sa may, kaso sa Pogo. Bakit nagawa? Bakit ngayon, ikaw na ang nag-assume na parang mag-ano, hanapan niyo ng paraan. Wala namang pinagbawal siguro, kahit na may kaso ka sa labas, ipapatawag ka diyan. Tutal hindi naman itatanungin man lang. Sa palagay ko po mga kababayan, willing ho itong mga 18 na mga sinasabi nating mga ex-Marines, willing ho sila magsasabi ng totoo, magko-cooperate sila para lang mabuwag itong sindikato sa nakawan ng pera ng ating bayan. At meron ongoing case. Yun ang So Pangulo. I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Yes, Mr. President. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga tao inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, Yun. ibig sabihin pwede palang i-demanda na lang at ang gustong magkukusa na pumunta rito, tapos na tayo. I cannot answer your question. That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. Nag-assume ka lang, Soto, nagbabakasakali ka na ayaw payagan sa komite dahil may kaso, hindi, wala yung bawal. Dahil dahil may basyan Noong mga nakaraang mga taon, na issue sa Pogo, kahit sila may mga kaso na sinampa sa kanila sa korte, kung ilan-ilang korteng pinuntahan nila, may mga kaso sila, nagawa pa napatawag sa Kamara, napatawag sa Senado. Ano bang kaibahan nung dati at saka sa ngayon? Noon nga, paisa-isa lang, nagtatakip pa ng mukha. Ito pa. Naka-uniforme sila, na isang kulay yung mga t-shirt nila. Handa sila, notaryado na ang kanilang mga affidavit. Nakahanda na sila. So ngayon, Soto. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can do that. It's Kaya nga po. better that we have the Wala ka ba lang nasagot? Bakit ang dami mong daldal? Ang dami na niya daldal. Dito natin makikita ba, nagrarason na siya. Marami na siyang rinarason. Komite, maghanap kung pwede ba. Tapos, nag-assume na siya na, may kaso na. Baka sa isip niya, hindi na pwede. O di ba? Ganun pagkakaintindi ko. Pa nakakita na
instead na pagkakataon na nila 'to na makakuha sila ng mga informasyon doon sa napakaraming mga witnesses, doon talaga kung paano hinakot yung mali-malitang pera para magkaroon sila ng maraming ideya para magkaroon siya ng mga dagdag ng mga batas na para mapigilan at hindi na maulit itong mga nangyayari ngayon. Ang pinuno ng, isang institusyon na isa sa pinakamatibay na institusyon sa ating bansa. Sa'kin dito mga kababayan, nagiging silang kingkoy. Para sa'kin lang, naging kingkoy sila dito sa harapan ni Senator Marcolita. Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not Thank you. belaboring the issue kasi po sumagot na si Senator Lacson. Kaya May nga, pampayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang para malinawan, schedule na lang po hinihingi ko. Yes. kaya nga, Soto, huwag na magpalusot. Sundan na kung saan ang, ebidensya, sundan na. Pilit pa ninyong pigilan, eh. Dito natin makikita mga kababayan, paano tayo makausad. Na gusto na sana puwede 'pag sa ano pa, palaka pa, nakaakyat na sana, hinila pa yung paa, babalik sa tubig. Bihira naman 'to. Ano ba naman ng taong inaasahan natin, mga kababayan, ha? Ano bang aasahan natin? Alam mo natin itong dalawa dito, saan 'to nakalinya panahon sa eleksyon? Saan 'to nakalinya? Saan 'to nakakuha ng pera? Kaya bumabawi 'to dahil napakalaki ang gastos. Napakalaki ang gastos sa pagtakbo nila bilang senador diyan. Napakalaki ang gastos ng administrasyon kaya bayad utang 'to, eh. Kaya ganyan na lang sila mag-cover up, ganyan na lang sila mag-astang ewan ko kahit sasabihin na lang natin kung parang nag-asal-aso na lang sila diyan. Basta makapagbayad na lang sila ng utang. Dahil sa ngayong pagkakataon sinisingil ho sila, eh. Mali-malitang pera kaya yon. He has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on Yes. whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Yun. Kung dito lang po tayo mga kababayan. Dito po nakita natin anong itsura ng ating Senado, anong itsura ng ating Kamara. Ang Kamara kahit na makikita mo yung napakaganda ng ebidensya, pinipilit nilang papatayin. Ito naman sa Senado, makikita natin na 'pag ituloy natin, ito na ang mga ebidensya, igagaya na tayo sa mga ebidensya para matukoy natin ang katotohanan, pilit nilang ililihis. Sus, naku. Kung may kapangyarihan pa lang tayo, sarap sana nakakasama lang ng loob, nakakaano lang, dagdag lang sa kasalanan natin. At, hanggang dito lang po, ito po si Rimay. Magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. Salamat.